Yan, isang mapapalang umaga po, gabi sa ating lahat mga kapatid, and happy Lord's Day po. At isa na naman pong napakagandang araw ang pinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya't marapat lamang mga kapatid na siya po'y papurihan natin at pasalamatan po, pasalamatan ng ating Panginoon sapagkat sa buhay po na muli niyang pinahiram sa ating lahat. At maraming salamat muli sa SJMA Church of Christ sa pangunguna ni kapatid na Malvi for inviting me over again to speak and to share the Word of God. At nasa series of parables of our Lord Jesus Christ pa rin tayo mga kapatid. At sa araw na ito, ating pong pag-aaralan ang isang parable ng ating Panginoong Jesus. Alright, sige po, Brother Malvi, sa next slide tayo. Okay, so ngayon pong araw na to mga kapatid, pag-aaralan natin ang parable of the wheat and the tares or the weeds na hahanguin po natin sa Matthew chapter 13 verses 24 to 30 at verses 36 to 43. Alam nyo, after the parable of the sower, binahagi po yan ng ating kapatid na Malvi. At the parable ng ating Panginoong Jesus, of course. Jesus Christ gave another parable immediately after nung parable of the sower. Now, the mysteries of the kingdom pa rin ang nakapaloob dito. And dito po makikita natin who will be receiving the kingdom or who will be part of the kingdom. At makikita din po natin dito, not everyone will be saved. Ayan ang nababasa po natin. So bakit not everyone will be saved? So makikita po natin maya-maya ang katotohanan na ito na nakasulat po yan sa Matthew chapter 13. So ito'y nauukol mga kapatid sa paghahari ng ating Panginoong Jesus at ipinapaliwanag po ng ating Panginoon ano po ang definition or explanation ng parables na ito, mga kapatid. Now, ang ating lesson ay divided into three parts. Unang bahagi, yung parable. Then, yung second is the parable explained. And number three, yung lessons. At sa mga lessons natin, meron tayong tatlo, mga kapatid. Sige, kapatid na Malvi, sa next slide tayo. So, ngayon, mga kapatid, basahin po natin yung parable itself. So, sa mga pakibuksan po ang ating mga Biblia, mga kapatid, at samahan niyo po ako sa pagbabasa. Pakibuklat po sa Matthew chapter 13, verses 24 to 30, the parable of the wheat and the tares or the tares, ang talinhaga tungkol sa mga damo at triguhan. Nagbigay siya sa kanila ng isang pangtalinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga ay lumitaw rin ang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nang galing ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ng mga iyon? Ngunit sinabi niya, huwag, baka pagtitipon ninyo ang mga damo ay inyong mabunot pati ang mga trigo. Hayaan ninyong makasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pabigkisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang mga trigo, ang trigo sa aking kamalig. So dito mga kapatid, makikita natin sa talinghagang ito, ang kwento ng Panginoong Jesus ng isang lalaki na nagtanim sa mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit habang tulog ang may-ari, ang kanyang mga kaaway ay nagsaboy mga kapatid, nagtanim ng masasamang damo sa gitna ng mabubuting binhi. Na matuklasan ito ng mga alipin ng may-ari, nagtanong sila kung gusto bang kunin or tipunin or bunutin yung mga damo. Tumanggi mga kapatid yung may-ari at nagpasya siyang hayaan muna silang tumubo kasama po nung mabuting binhi. Tulad po nung sinasabi natin mga kapatid, titignan natin ngayon po, ano ba yung kahulugan? Okay,
So tignan natin naman ngayon, ano ba yung kahulugan nung parable na ito, mga kapatid. Doon tayo sa next slide, kapatid na Malby. Ayan. Alright. So, basahin po natin. Matthew chapter 13 verses 36 to 43. Basahin po natin yung pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo ukol po, okay, sa parable. At sa verse 36, pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang napakaraming tao at pumasok sa bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga ng mga damo sa bukid. At sumagot siya at sinabi, ang naghasik na mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo. Ang anihan ay katapusan ng sanlibutan, at ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kaya't kung papaanong tinitipon ng mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at ang mga gumagawa ng kasamaan. At itatapon nila mga ito sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy magliliwanag ang mga matuwid na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama, ang mga may pandinig ay makinig. Pagpalain nawa ang pagkabasa. Mga kapatid, makikita natin dito, ano po? So titingnan natin, doon tayo sa next slide, kapatid na Malby. Alright, so tingnan natin mga kapatid, ano po? The parable explained, ano po? So the disciples of our Lord Jesus Christ asked him to explain, ano ba yung ibig sabihin? Ipaliwanag mo nga po kung ano yung kahulugan ng parable na binahagi ng ating Panginoon. Na binahagi mo, sabi ng mga disipulo. So titignan natin dito, mula po sa pagpapaliwanag mismo ng Panginoong Hesukristo. Yung sower, yung mga hasik, ano mga kapatid, he who sows the good seed is the Son of Man. So mababasa po natin dyan sa verse 37, ano? And then he answered, the one who sows the good seed is the Son of Man. Yung Son of Man, mga kapatid, the term Son of Man, ginamit po yan, mga kapatid, sa Biblia ng 82 times, referring to our Lord Jesus Christ. Na mababasa po natin, mga kapatid, sa Synoptic Gospels. Dun sa Matthew, 32 times siyang ginamit, 14 times naman sa Mark, 26 times sa Luke, at 10 times sa John. So, sa labas naman po ng Synoptic Gospel, the term of Son of Man ay ginamit din, mga kapatid. Sa Acts chapter 7 verse 56, yan po yung binanggit na sinambit ni Stephen nung siya po'y pinagbabato ng mga tao hanggang siya po'y mamatay. Ano po? At nabanggit niya po doon, the Son of Man, na nakita niya po standing at the right hand of the Father. At ginamit din po yan, mga kapatid, sa Hebrews chapter 2 verse 6, sa Psalms 8:4. Ano, mga kapatid? Doon po sa Psalms 8:4, sinabi po doon o dito na Jesus is one like a Son of Man. What is a man that you are mindful of him? Or the Son of Man that you care for him? At nabanggit din po yan sa Revelations chapter 1 verses 13 to 15 and Revelations 14:14. Sabi po dito, Jesus is one like a Son of Man. So dito makikita natin, the Son of Man refers to the Lord, our Lord Jesus Christ. Ano po? Proclaiming the gospel. Sowing the seed means proclaiming the gospel. Kung babasahin po natin sa Matthew chapter 14:23, ang sabi po dito, at nangaral at nagpagaling ng mga may sakit si Jesus. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea at nagturo sa mga sinagoga nila. At ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian. At nagpapagaling ng lahat ng sakit, ng lahat ng nakaramdaman na nasa mga tao. Si Jesucristo po ay nangaral. Pinangaral niya ang ebanghelyo ng kaharian. Kaya nga po dito, tinutukoy dito, who is the sower or who sows?
Ano yung sower, yun ang manghasik. Ang Panginoong Kristo, nagpapakita ng nilalaman po ng layunin ng ministeryo ng ating Panginoon, yung kanyang ministry, ano po, ay yung pangangaral ng mabuting balita. Sow the seed. Ano po, yung kanyang banal na kaharian. Ano po, ang pangako ng kaligtasan at yung pagtubo ng pananampalataya. Alright. Now, Jesus Christ as the Son of Man received the kingdom na pinrophesy po ni Daniel. Dito po sa Daniel. Okay, basahin po natin sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Ito po ang nakasaad. Referring to our Lord Jesus Christ as the Son of Man. Patuloy akong nakakita ng pangitain sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap. At siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So makikita natin dito mga kapatid, even in the Old Testament, ano po, na the Son of Man, referring to our Lord Jesus Christ, is prophesied. Na-propesiya na po siya. So ang pagdating ng tao na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo sa harap ng Diyos Ama, ito po yung nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos, pagkatao, at ang kanyang pagkatanggap ng kapangyarihan at kalwalhatian sa ating Ama na nasa langit. So nagbibigay ito mga kapatid, ano po, ng walang hanggang kaharian na hindi na nawawala, masisira man. Ito po yung nagpapahiwatig mga kapatid na ang kanyang kaharian ay walang hanggan, no? Walang katumbas. Kasi pinrophesy na po siya mga kapatid even in the Old Testament. Our Lord Jesus Christ even is referred as the Son of Man because He received all the authority in heaven and on earth. Bababasa po natin sa Matthew chapter 28 verse 18. Ano sabi po sa Matthew 28 verse 18? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay sa akin. Kanino? Sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. At sa John chapter 3 verse 35, sabi po dito, minamahal ng ama ng anak ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. So, napakasimple po na intindihin mga kapatid. Ngunit makabuluhan talagang napakahalaga po nito na nagbibigay linaw po sa ating lahat na maunawaan natin ang kadakilaan at kapangyarihan at pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Unang-una sa lahat mga kapatid, yung pagsasabing binigyan ako ang Panginoong Kristo. Nagpapahiwatig ito na yung kanyang kapangyarihan po ay nagmula sa ating Diyos Ama, the Father who is in heaven. Ito'y nagpapakita mga kapatid na si Kristo ay tunay na Diyos. Mga kapatid? At siya po ay may authority na galing sa Diyos. Pangalawa mga kapatid, yung kanyang sinabi ng lahat ng kapangyarihan, all the authority, bilang anak ng Diyos, the Son of Man, ay nagpapahiwatig po yung lahat ng kapangyarihan, all the authority, mga kapatid, ay walang limitasyon or hangganan ng kanyang otoridad at kontrol. Siya po ay makapangyarihang Diyos sa langit at sa lupa, mga kapatid. At pangatlo, ang kanyang pagkakilala na ang lahat ng ito ay para sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Alright? Doon tayo sa next slide, kapatid na Malby. Alright, tignan naman natin, ano naman yung field? Okay, so nakita natin yung sower, mga kapatid. Now, tignan natin, ano naman ibig sabihin ng field, mga kapatid? So sa verse 38 naman po, makikita natin, sabi po dito, the good seed, or the field po, mga kapatid, ang sabi po dito, the field, in verse 38, the field is the world. Ang sanlibutan, mga kapatid, in which the Son of Man came to sow the seed, kung saan hinasik, naghasik ng good seed, ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, ang anak ng tao. Over which, mga kapatid, the Son of Man now exercises authority. Mga kapatid, andito rin po yung authority na binigay sa ating Panginoong Kristo. Na mababasa po natin sa Matthew chapter 28 verse 18, ayan po nasa screen natin. At sa 1 Peter chapter 3 verse 22 at sa Revelation chapter 1 verse 5. Itong tatlong verses po na to ay nagpapahiwatig po nung authority na binigay
doon sa mga hahasik, sa sower, sa anak ng tao. Ano mga kapatid? Yung authority ay binigay sa kanya sa langit at sa lupa, mga kapatid. Ano po? Okay? So yan po yung the field. Doon tayo sa next slide, kapatid na Malby. Okay, so discuss po natin, mga kapatid, yung mga tawag dito, yung description, kahulugan, mga kapatid, nung parable. So now, the good seed. Yung good seed naman, ano mga kapatid, ano pong ibig sabihin nito? Okay, so dito po sabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 38 pa rin, the good seed are the sons of the kingdom. So the good seed or the wheat, ano mga kapatid, those who are gladly, follow, obey the gospel of Lord Jesus Christ, those who submit to the authority of our Lord Jesus Christ, those who surrender their lives to our Lord Jesus Christ, mga kapatid, ano po? Sa Romans chapter 10, verse 9, ito po ang pagkakasabi. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, anong mangyayari po? Ikaw ay maliligtas. So makikita natin dito, mga kapatid, ano po? The good seed referring to the wheat. Ano mga kapatid? These are the sons of the kingdom. These are the children of God. These are the disciples as well. Ano po? Na inutusan ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 28 verses 19 to 20 na maghasik ng good seed, mangaral, mga kapatid. Kung tatandaan natin doon sa Matthew 28 verses 19 to 20, humayo kayo. Di ba, no? Humayo sila sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa paghahasik ng mabuting butid. Kuha niyo, mga kapatid. At doon po makikita natin na itong mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo, they faithfully obeyed the teaching of our Lord Jesus Christ. Kasi turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. First, inutos sa kanila and they obeyed it. Obeyed them. The instruction and the teaching of our Lord Jesus Christ. At yun ang gustong gawin ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga hasik, sa paghahasik ng good seed. So, the disciples are those who constitute the good soil. Tayo, mga kapatid, na patuloy na sumusunod, nangangaral, nag-share, mga kapatid, ng good soil, ng good seed. Doon po sa parable of the sower, sila po yung good soil. Pero dito po sa parable of the wheat and the tares or the tares, ayun naman po, o yung mga disipulo, o yung mga servants, o yung mga anak ng Diyos are the good seed. Kaya nga, mga kapatid, those who receive the seed, the kingdom, the word of God, they become the good seed. So yung tumanggap ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yung tumanggap ng salita ng Diyos, they become good seed or the son of the kingdom. Another thing about good seed, mga kapatid, itong good seed or the son of the kingdom or the son of God, they belong to the kingdom of heaven. Of course. Bakit? Kasi po sila ay sons of the kingdom Children of God Sino to mga to? Tulad po ng mga bata. Doon sa Matthew chapter 19 verse 14. Mga kapatid, the little children, they belong to the kingdom of heaven. And we too, tayo din, mga kapatid, we became like them. Na magmamana ng kaharian ng Diyos kung tayo'y maging katulad din nila. The character. That's what our Lord Jesus Christ said in Matthew chapter 18 verse 3. Kung tayo po'y magiging katulad ng mga bata in character. Di ba, mga kapatid? We will enter the kingdom of heaven then. Mga kapatid, And of course, mga kapatid, na for those are good seed, are those who endure the persecutions. Mga kapatid? Good seed are those who endure the persecutions na ano man ang klaseng pagsubok sa buhay, talagang matatag nating hinaharap. Kaya kasi sabi sa Matthew chapter 5 verse 10, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake.
For theirs the kingdom of heaven. So, ibig sabihin mga kapatid, yung good seed, ano po, who persecuted for righteousness' sake, they will inherit the kingdom of heaven. And for those good seed, mga kapatid, who are hunger, tulad natin. Mga kapatid, tulad natin po, tulad nyo, na walang kasawa-sawa, hindi tayo nagsasawa, hindi tayo napapagod, na mga mag-aral, makinig ng salita ng Diyos. We are hunger of righteousness. Ano sabi sa Matthew chapter 5, verse 3? Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. So those are the good seed. Okay? Doon tayo sa next slide, kapatid na Malvi. Excuse me po. Now, let's look at the tares. So, sinabi rin ng Panginoong Jesus, kung sino yung tares or tares or the weeds. Sandali lang po mga kapatid. Sumayad po yung aking lalamunan. Pasensya na po. Okay, dito naman tayo ngayon. Sabi po ng Panginoong Jesus sa verse 38 pa rin, sino yung tares? Sino yung tares? Sino yung weeds? Ano mga kapatid? So verse 38, the tares or the tares are the sons of the wicked one. The sons of the wicked one. Kung yung wheat ay yung sons of the kingdom, sons of God, the good seed, the good soil. Itong mga tares naman, itong mga tares o tares, whatever you pronounce it, sila po yung sons of the wicked. Those later defined, mga kapatid, as ito yung nagpa-practice ng lawlessness. Ito yung nagtatransgress ng law of God. Ito yung mga suwain. Ito yung sumusuway sa batas ng Diyos, sumusuway sa aral ng Panginoong Kristo. Sa Matthew chapter 13, mga kapatid, sa Matthew chapter 13, verse 41, ang tumong sabi sa atin, susuguin ang anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga sanhi. Lahat ng mga sanhi ng pagkakasala at mga gumagawa ng kasamaan. That's very clear. Those are practicing lawlessness. Yung sumusuway sa batas ng Diyos. Sa 1 John chapter 3 verse 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. Who practice sin transgress, lumalabag sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan, mga kapatid. It is also written, mga kapatid, Romans chapter 7 verse 7. So Hosea chapter 8 verse 1. Daniel chapter 9 verse 11. Isaiah chapter 5 verses 20 to 24. Ito po, ang nilalaman po ng mga verses na to, referring to those disobeying and transgressing the gods or the commands of God. Sino sila? Sila po yung mga tares. Sila po yung mga anak ng wicked. Sila yung hinasik nung demonyo, nung devil, doon sa good field, doon sa field, mga kapatid. Then later on, sila po yung mga kapatid, sila po yung aalisin doon sa kaharian ng Diyos, doon sa kingdom. They are not clearly, mga kapatid, they are not clearly submitting to the Lord's authority. To whom they are submitting themselves, to the authority of this world. Mga kapatid, so their actions revealed that they are really who? The wicked one, or the son of the wicked one, mga kapatid. So John chapter 8 verse 44, itong sabi, kaya nga mula sa inyong mga amang diablo, at ang nais ninyong gawin, ito yung mga wicked ones, ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama, na siyang isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya'y sangsinungaling at ama
ng kasinungalingan. Those wicked ones are submitting to this devil, to this evil, sa diablo na ito. So 1 John chapter 3 verse 10, sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. So may anak ng Diyos, the wheat, the good seed, the good soil, mga kapatid, ano po? The children of God, at may mga anak ng diablo. 1 John chapter 3 verse 10. Okay? 1 John chapter 3 verse 8, at patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. So, kapag ang tao, mga kapatid, ay patuloy na walang sawang gumagawa ng kasamaan, practicing lawlessness. Mga kapatid, ano pong sabi dito sa 1 John chapter 3 verse 8? Sila po ay mga anak ng diablo. Hindi sila anak ng Diyos. So yan po yung terrace, mga kapatid. Sa malinaw po yan. Doon tayo sa next slide, kapatid na Maldi. Salamat, kapatid. Sa next slide tayo. Let's look at who is the enemy. Okay? Na pinaliwanag po ng ating Panginoong Jesus. The enemy, sa verse 39, mga kapatid, the enemy who sowed them is the devil. Sino yung naghasik nitong mga terrace na to? Nitong mga weeds na to? Nitong mga damong ito? Sino naghasik sa kanila? Yung enemy. Sabi sa verse 39, the enemy who sowed them is the devil, who tried to tempt Christ and failed several times. Sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Alam niyo po yun, mga kapatid, ano? Very familiar yan. Yung pagkatapos po na mabautismohan ng ating Panginoong Kristo, siya po ay dinala sa wilderness. Doon po siya tinempt ng diablo, mga kapatid, ng 3 beses. Kanya, mga kapatid, ngunit hindi nagtagumpay. Ano po? Ang diablo, siya yun. Siya yung deceiver. Siya yung sinungaling. Siya yung mamamatay tao from the beginning. Siya yung naghasik ng weeds. Siya po yung naghasik ng tares or ng tares, mga kapatid, who would like to destroy, mga kapatid, yung effort. Alright? Yung plan, yung divine plan ng ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Now, so yun yung enemy, mga kapatid, siya yung naghasik. Nung natutulog yung may-ari ng bukid, pagkatapos nila magtanim, mga kapatid, so may pumunta doon sa bukid at naghasik ng masamang binhi, si devil. Now, the harvest. Sabi po sa verse 39 pa rin, the harvest refers to the end of the age. Ito po yung katapusan ng sanlibutan. So, the gospel of the kingdom is being preached. Ano po, mga kapatid? People who receive the gospel can become the son of the kingdom. Now, yung pag natapos na po, na-preach na, at naitakda na rin ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, refers to the harvest, which is the end of the ages. The end ng sanlibutan na to, mga kapatid. Kung babasahin natin sa Colossians chapter 1 verse 13, mga kapatid, darating po ang Panginoong Jesus na ililigtas siya kanyang kaharian, mga kapatid, at kanya pong ibibigay sa Ama na nasa langit. Ganoon din po pagkasabi sa Revelation chapter 1 verse 9. At the age that will end with the great harvest. Tandaan natin, mga kapatid, itong sanlibutan na ito, there will be a harvest, a harvesting time. Identified, mga kapatid, as the second coming of our Lord Jesus Christ. Mababasa natin yan sa Matthew 26, verses 31 to 32, at sa 1 Timothy chapter 6, verses 14 to 15. Yan po yung harvest. Doon tayo ngayon sa reapers. Sige, kapatid, doon tayo sa next slide, kapatid. Maraming salamat. Alright, now, sino naman yung mga reapers? Sino yung taga-harvest? Okay? Sabi po sa verse 39 pa rin, mga kapatid, po? Okay. So sabi po sa verse 39, the reapers are the angels of God. The angels will accompany Christ when He comes again. Pag bumalik na po ang Panginoong Kristo. Mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 1, verses 7 to 9.
pag bumalik ng Panginoong Kristo, kasama ng Panginoon ang laksang mga anghel. And they will be the reapers. Sila po yung pag-harvest. Sino yung unang i-harvest? Yung mga weeds, yung mga tares, yung mga anak ng Diablo. Mga kapatid, no? And they will separate. Ano? They will separate. Mababasa natin sa Matthew chapter 13, verse 49. They will separate the wicked from the just. Makikita niyo mga kapatid, yung separation, yung sa kanan, yung sheep, sa kaliwa, yung goat. Makikita niyo, yun ang mangyayari. At nalaman po natin dito mga kapatid sa mga kahulugan na ito. Ano? Doon sa verse 40, mga kapatid, yung problema doon sa mga tares, kasi tumutubo sila kasama ng mga wheat eh. Di ba? Ano sabi ng mga alipin, Tat? Bubunutin ba namin, Panginoon? Aalisin ba namin, Master? Pero hindi eh. Sumagot yung may-ari, di ba? Wag muna. Wag. Baka sa pagtitipon ninyo, ang mga damo ay inyong mabubunot, pati yung mga trigo. So, ibig sabihin mga kapatid, there's a time for harvesting. The harvesting of these wicked ones is fully or will be fully addressed when the time comes. Doon sa verse 41 mga kapatid, ano po? Doon sa verse 41, yung the end of the ages, that the Son will finally resolve all these problems. Yung pinakaiintay nating lahat mga kapatid, we are all excited about. Eto na. The end of the ages. Na kung saan mga kapatid, igagather, suutusan ng Panginoong Jesus, yung kanyang mga anghel, to gather out. Ano po? Aalisin sa kanyang kingdom at all these people who offended, who practice lawlessness, those who transgress the law, those who rejected Christ, those who rejected the gospel, yung mga hindi tumanggap sa Diyos, hindi kinilala ang Panginoong Jesus bilang Diyos, sila po yung ipapa-gather ng Panginoong Jesus sa kanyang mga anghel at itatapon. Saan? Doon tayo sa next slide, kapatid na Maldi. Maraming salamat. 10 sila itatapon. Sa verse 42, yung mga anak ng wicked, mga kapatid, ano po? Yung anak ng wicked, they will be properly dealt with. 10 sila itatapon doon sa furnace of fire. Well, lahat tayo, alam naman natin lahat yan. Ano mga kapatid? Ano bang ibig sabihin ng furnace of fire? Na kung saan nandun yung wailing and gnashing of teeth. Andun yung paghihirap na walang katapusan. Andun yung mga uod na hindi namamatay. Andun yung asopre, yung dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Doon itatapon yung mga weeds, yung mga tares, yung mga anak ng Diablo, yung mga hindi tumanggap sa ebanghelyo ng Panginoong Jesus, yung mga hindi kumikilala sa Diyos. Yung kumilala sa Diyos, yung tumanggap sa Panginoong Jesus, pero hindi nagtuloy-tuloy sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Yung mga hindi naging faithful sa Panginoong Jesus, sila yung igagather ng mga anghel ng Panginoong Jesus at itatapon sa impyerno. Ngunit datapwat, subalit, yung mga tao, the good seed, the sons of the kingdom, yung mga tapat na Kristiyano, yung nanatiling tapat sa Panginoong Jesus, hanggang sa huling hininga ng buhay, mga kapatid, they will be blessed. These are the righteous, that they will be blessed, mga kapatid. They will shine forth as the sun in the kingdom of our Father in heaven. At kita niyo po, mga kapatid, paano tinapos ng Panginoong Jesus yung pagpapaliwanag niya nung parable of the wheat and the tares? He who has ears to hear, let them hear. Ang mga may pandinig ay makinig. Tayo na nakikinig ngayon, do we therefore hear what Jesus is telling us today and keep on telling us, mga kapatid?
Or are we dull of hearing na ayaw na nating makinig sa mga ganitong lesson, sa mga ganitong mensahe para po sa ating pananampalataya, para po sa ating kaligtasan? For those are willing to listen, there are several truths, mga kapatid, na matututunan natin sa parable na ito. Let's go to the next slide, kapatid na Malvi. Tignan natin ngayon, mga kapatid, ano ba yung mga lessons na matututunan po natin dito po sa parable of the wheat and the tares, mga kapatid. Lesson number 1, ayan po nakikita nyo sa ating slide. Christ is long-suffering so we can grow and others to repent. Why does Christ suffer so long with the wicked around us? Why we suffer for long? Dun sa masasamang nakapalibot sa atin sa sanlibutan na to. Why does He not come? But hindi pa rin dumarating ang Panginoong Hesukristo to judge the living and the dead, to judge the sons of the wicked one. One reason, to give you, us, the Son of God, the Son of the Kingdom, a time to grow. Sa parable na to, mga kapatid, it's out our concern. Yung concern po kasi dun sa wheat. Di ba sabi nung may-ari, wag. Kasi sabi ng mga alipin, bunutin na ho namin, Panginoon. Bunutin na namin yung mga weeds. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi ng may-ari, wag. Baka sa pagtitipon ninyo, ang mga damo ay inyong mabunot pati mga trigo. Wow! Ano makikita natin dito? Napakalinaw po yung sinasabi ng Panginoong Sukristo, mga kapatid, na hindi pangkaraniwang pananaw at paghuhusga ang iginagawad o igagawad ng Panginoong Sukristo, ng Panginoong Diyos. Sa halip, mga kapatid, na puksain ang masasamang damo, pinapaliwanag sa atin, mga kapatid, na hinahayaan ng Panginoon na manatili muna ang mga ito hanggang sa pag-aani. Ang mensahe na to, mga kapatid, alam nyo, nagbibigay po sa atin ng napakahalagang aral. Ito po ay nagpapakita, mga kapatid, sa ating lahat, na ang Panginoong Hesus ay may malalim at makatwirang pananaw na hindi padalos-dalos sa paghuhukom at pagpaparusa, mga kapatid, na kung minsan ganun tayo, very judgmental tayo sa ibang tao. Lalo po yung mga wala sa iglesia. Very judgmental tayo sa lost. Napag-aralan po natin yan dun sa parable sa Luke chapter 15. Ano yung attitude natin, the lost? Ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, mga kapatid, hindi tulad natin. Mga kapatid? Siya po ay may pag-ibig, may compassion. Na nagpapakita po siya ng katangian na mapagpatawad. Nababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4. Maging sa Daniel chapter 9 verse 9, anong sabi doon? Our Lord is God of mercy and forgiving. Ganun ang ating Panginoon. Hindi tulad natin na kapag nakita nating masama yan, sa impyerno mapupunta yan. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, nagpapakita po ito, mga kapatid, ng divine plan ng Diyos na malawak, malalim, yung kanyang ways and thoughts. Sabi nga sa Isaiah chapter 55, our ways, our thoughts are not His. Yung plano niya, iba sa plano natin. Mga kapatid, na ang nais ng Diyos, mga kapatid, na nasulat po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, di ba? Lahat ay gusto ng Diyos na mag-repent, maligtas, hindi mapahamak. Kuha niyo, mga kapatid. Kaya nga po yung aral dito na makikita natin sa lesson number 1, gusto ng Diyos na lumago tayo. Paano tayo makisalamuha sa mga weeds? Paano tayo matututo at lalago pa sa kabila po ng mga weeds na nakapaligid sa atin? Our Lord Jesus Christ is teaching us to grow as Him, as His character. Na hindi judgmental, hindi mapanghusga. Mga kapatid, kundi maawain, may compassion, may love sa kapwa. Yung nga po sa chapter 13, verse 35 ng John. Ano pong sabi? Lahat po tayo ay makikilala bilang disipulo ng ating Panginoong Kristo
if we love one another. Abang inaantay po natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, we are expressing this love, the love that we receive from the Father nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para po tayong lahat ay maligtas, para tayong pong lahat ay matubos sa ating mga kasalanan. Reason number 2, why Christ is long-suffering, why He wanted us to grow. Because 1, He wanted others to repent. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay magsisi. Magsisi pa kung sakali itong mga weeds. 2 Peter chapter 3 verse 9. Di ba mga kapatid? Malinaw po yung sabi ni Apostle Peter na ayaw ng Diyos na mapahamak ang marami. Why? Because God is a merciful and forgiving God. Daniel chapter 9 verse 9. Ang nais ng Diyos, mga kapatid, ang lahat po ay maligtas. Ang lahat po ay magsisi. Hindi siya mabilis na humahatol at nagpaparusa sa halip, mga kapatid. Siya ay mapagpahinuhod, mapagpahalaga sa lahat ng tao. We are created by Him. Mahal na mahal niya ang tao, mga kapatid. Kaya dapat po maging mapagpatawad tayo tulad niya. Sa Matthew chapter 18:21, di ba? Nagtanong si Peter sa Panginoong Jesus, Panginoon, pag nagkasala ba ang kapatid ko, ilang beses ko ba siyang patatawarin? 7 beses. Anong sabi ng Panginoon? 70 times 7. Ibig sabihin nun, unending forgiveness. Tayo mga kapatid, ang hirap nating magpatawad, ang hirap nating makalimot dun sa mga nanakit sa atin, dun sa mga nagkasala sa atin. Kaya sabi sa Colossians chapter 3 verse 13 forgiving each other as the Lord forgave you. Yung pagpapatawad na binigay sa atin, ganun din yung pagpapatawad dapat natin sa ating kapwa. Kaya nga po mga kapatid, tandaan po natin, while the wheat, yung good seed, are living and growing with the tares, we should be set apart. Tandaan din natin yan. Hindi porking hinayaan ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus na lumago tayo, tumubo tayo, nakasama yung mga weeds sa paligid natin, ay magiging katulad natin sila. No, no, no. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to this world, to these weeds, to this tares, but be transformed. How? By renewing our minds. By growing spiritually. Kaya mga kapatid, so yan po yung dapat nating tandaan. Ano po? Na tayo po, while Christ is certainly desirous, labis niyang pinagnanais na ang lahat po is to come to repentance, He has a special interest, mga kapatid, sa anak ng kaharian, sa anak ng Diyos, dun sa mga good seed, sa mga wheat, for us to grow. Lesson number 2, kapatid na Malby, doon tayo sa lesson number 2. Doon tayo sa next slide, kapatid. Maraming salamat. So next, lesson number 2 natin, mga kapatid. So yung lesson number 1 natin, Christ is long-suffering. Christians are long-suffering. So we can grow and others to repent. Number 2, mga kapatid, the field, mababasa natin doon sa verses 38 to 39, ano? The field is full, punong-puno ng trials and temptation. Sino po ang walang trial sa atin? Sino po ang hindi natitempt sa atin? While we are here sa sanlibutan na to, mga kapatid, makikita natin dito na ang mabuting binhi ay kumakatawan po sa anak ng kaharian, the children of God, who obey the gospel, who accepted Jesus Christ in his or her life, who living faithfully to Him, submitting to Him, mga kapatid, no? At tunay na sumusunod, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus. Samantala, mga kapatid, may mga damo sa paligid natin na kumakatawan po doon sa mga wicked ones, doon sa mga bad seeds, doon sa mga nagre-reject sa gospel ng Panginoong Jesus. Ano po? Sumisira, sumusubok, umahadlang. Mga kapatid, ano? Sa atin bilang mga Kristiyano. Those are the trials, those are the temptations na pinagdaraanan natin. Kaya nga po dito, inihayag na ng Panginoong Kristo, mga kapatid, na yung naghahasik ng mga temptations na to,
ng mga struggles na to, ng mga trials na to sa ating buhay, mga kapatid, kung tayo po'y nakakaranas ng trials because of righteousness, hindi naman siguro, hindi po dahil nakakaranas tayo ng trials because sa ating paggawa ng masama, hindi po yon. That's another. Yung mga sinusubok, yung nasusubok ng pagkakataon ng panahon, mga kapatid, dahil po sa paggawa natin na mabuti, sa pagsunod natin sa righteousness. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Jesus, mga kapatid, na we are suffering with trials and struggles and temptation dito sa sanlibutan. Why? Because we are still living with the tares, with the weeds. Kaya ito po yung field. Mga kapatid, ano? Kaya lang, mga kapatid, ang sabi ni Apostle Paul sa atin, we should fight. At ang fight natin is not with the flesh and the blood, but against the principalities, against the powers, di ba, no? Sa Ephesians chapter 6, verse 12, against the rulers of the darkness, against the spiritual forces, mga kapatid. Kaya nga po, habang ang kaharian ng Diyos ay umuusbong, ang kingdom ng Panginoong Jesus, ang kingdom of God ay umuusbong po. The wheat are still growing dito po sa field na to, mga kapatid. Ano pong sabi ng Panginoong Hesukristo? May paalala siya eh. Habang natutulog yung may-ari, andyan yung demonyo, andyan yung mga hasik, di ba? Alright? The enemy who sowed yung bad seed, yung mga wicked ones. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo. Ano sabi sa atin ni Apostle Peter? Sabi ko sa atin ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ang inyong mga kaaway, ang dyablo, sino po? Ang dyablo, hindi yung kapitbahay natin, hindi yung kaibigan natin, hindi yung kamag-anak natin, na hindi pa ho tumatanggap sa ebanghelyo ng Panginoon. So, hindi sila ang kalaban natin, hindi sila. Kundi yung sino? Yung dyablo. Yun ang sinasabi ni Apostle Peter. Yung inyong kaaway, ang dyablo, na parang leon na lumalakad, ready to devour, na makaligtaman tayo, makapikit man lang tayo, nandiyan na siya, nakaabang. Kaya nga po mga kapatid, tayo po na nasusubok sa mga trials and temptation dito sa sanlibutan na to, huwag tayo mag-alala mga kapatid. Bakit po? Kahit po sa sobrang dami ng pagsubok sa sanlibutan na to, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, napakabuti ng Diyos, mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Why? Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, anong sabi po doon? No temptation has overtaken you that is common to men. So ibig sabihin mga kapatid, yung mga trials and temptation na nararanasan po natin, it doesn't matter what size, what form, yung mga trials na pinagdaraanan natin, those are common to men. At ito po pinakamaganda. God is faithful. God is faithful. Bakit? He will not let us be tempted beyond our ability. But yung temptation na ito, mga kapatid, magpo-provide ang Diyos ng way to escape, that we may be able to endure itong mga trials sa mga temptations na ito. Kaya napakaganda mga kapatid, na patuloy tayong magtiwala sa Diyos, sapagkat ang Diyos po nagbibigyan ng way of escape. Ano po? Bilang good seed, bilang His children, mga kapatid, nagbigay po siya ng way of escape. Ano po yun? Ephesians chapter 6 verses 10 to 18, the armor of God, the belt of truth, the breastplate of righteousness, the sandals from the gospel of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, the sword of spirit, which is the word of God. Bakit kailangan natin itong armor na ito? Kasi merong leon, may diablo, may wicked, may son of the wicked, may peers sa palibot natin. For us to stand firm, for us to stand the ground, we should wear the armor of God. At higit sa lahat, mga kapatid, yung binanggit sa verse 18 ng Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Anong sabi sa verse 18? And pray. And pray in the Spirit in all occasions with all kindness of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Ano sabi sa atin? Tayo po na mga good seed, the son of the kingdom, the children of God,
We should be praying always. 1 Thessalonians 5:16. Pray unceasingly, mga kapatid, for us to stand our ground among all these tares or weeds na nasa paligid natin. Next slide tayo, kapatid na Malvin. The last one. Last po na lesson natin. Sana po nakukuha natin yung mga lesson. Ano mga kapatid? So number 1, Christ long suffering so we can grow and others to repent. Number 2, the field. Yung kinaroroonan natin, itong sanlibutan na to is full of trials and temptations. But God provided a way to escape for us to grow and to receive the crown of life. Number 3 lesson, punishment is the consequences of the wicked. So nabasa natin mga kapatid, doon sa verses 39 hanggang verses 42, mga kapatid, there is a time of harvest and the reapers, the angels of God, the angels of the Lord Jesus Christ will come. Certainly, this will happen in the judgment day, in the coming of the Lord, the second coming of the Lord of Lords and the King of Kings, our Lord Jesus Christ. The time of harvest, we saw where yung mga transgressors na to, itong mga nagpa-practice ng lawlessness, itong mga law breaker na to mga kapatid, who offended, yung mga nag-cause ng stumbling block, yung naging sanhi na katigtisuran ng mga kapatid natin. Mga kapatid, sa Matthew chapter 18 verse 6 to 7, na yung natisod yung mga good seed dahil sa kanila, yung binanggit ni Apostle Paul, mga kapatid, sa mga Christians sa Corinth saka sa Rome, na be aware kayo dito, mag-ingat kayo sa mga taong ganito. Yung binanggit ni Apostle Paul, mga kapatid, remember my warning ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, doon sa sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon will enter the kingdom of God. Hindi lahat ng nagsasabing, Lord, Lord, ay papasok sa kaharian ng Diyos. At ang sabi sa 2 John chapter 9, sino man ang lumalampas at hindi nananatili sa aral ng Panginoong Jesus, ito yung igagather sa harvest time. Ito yung igagather ng mga reapers, ng mga anghel, mga kapatid. At anong mayayari? The Son of Man will come. He will send the angels in verse 41 to gather out all these wicked sons. Sa madaling salita, mga kapatid, yung mga hindi nag-i-exist sa kaharian at hindi na natili sa kaharian ng Panginoon, they will be gathered, mga kapatid. So, this is a clear, matandaan niyo mga kapatid, papakinggan po natin ito. This is very clear, mga kapatid, that the kingdom of God is existing today. Na mangyayari po bago yung harvest time, na may kaharian na ang Diyos. The kingdom of God is existing today. It's a clear contradiction of the premillennialism doctrine. He is not coming to establish the kingdom. Why? Because the kingdom of God is established today. Ngayon, meron na po, established na at meron po ang kaharian ng Diyos. Kaya nga it's a clear contradiction about premillennialism. So dito makikita natin, mga kapatid, balik tayo doon sa pinag-uusapan natin, na anong mangyayari doon sa harvest time, mga kapatid? Anong mangyayari doon sa sons of the wicked? They will be cast to the furnace. Verse 42, be cast into the furnace of fire. They will experience yung gnashing of teeth sa impyerno, yung punishment of the wicked. Makikita natin yan, mga kapatid, doon sa parable of the dragnet and doon sa parable of the unforgiving servant. Alright? Sa Matthew 13 at sa Matthew 18, mga kapatid. Kaya nga po, may warning ang ating Panginoon throughout the writing of our Apostle Paul. Diba, mga kapatid? Doon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, ano sabi ng Panginoong Jesus doon? Yung mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. What is the vengeance of our Lord? Flaming fire.
hell. They will be thrown to hell. Slide number 14, kapatid. Slide tayo. Next slide tayo, kapatid. Next slide. Okay. Subalit, datapwat, ngunit, yung mananatiling tapat, faithful sa Panginoong Jesus hanggang sa huli, in verse 43, sila po yung mag-shine, sila po yung maliligtas, they will receive the crown of life, the eternal life. Revelation 2:10 and Matthew 10:22. They are the good seed. They are the sons of God. Sila yung mga Kristiyano na nanatili sa pananampalataya, whatever it takes. Ano man po ang mangyari, ano man pong pagsubok, trials, temptation, naging tapat sa Panginoong Jesus till the end. Till the end. Next slide, kapatid. In our conclusion, mga kapatid, indeed, mga kapatid, itong parable na to is napaka-halagang warning sa lahat po, sa ating lahat, to allow ourselves, mga kapatid, to be influenced or not to be influenced by the tares, by the wicked one. Mga kapatid, if we keep faithful to Jesus till death, we will have an abundant entrance, mga kapatid, to the everlasting kingdom of our Lord Jesus Christ. 2 Peter chapter 1, verse 11. And we will shine forth as the sun in the kingdom of our Father. So mga kapatid, the choice is yours. Which one are you? Are you the wheat or the tares or the weeds? The choice is yours. Purihin natin, Panginoon. Happy Lord's Day po, mga kapatid, at maraming salamat po. God bless everyone.